Amaya, finish ka na check up? Finish check up? Are you okay? Are you okay? Are you okay now? Money is not. Hello po mga kabayan. So nandito kami ngayon sa hospital dahil pina-check up namin si Amaya. Sinugod namin dito si Amaya. Ngayon pauwi na kami ng bahay. Ito po yung itsura ng hospital nila dito. Bali emergency lang yung pinuntahan namin. Hindi na namin kailangan pang magpa-schedule. Basta dito mga kabayan, kung gusto mo agad-agad na ma-check up ka, diretso ka na sa emergency. Basta yung sakit mga kabayan na hindi mo na kailangan pang paabutin bukas, ipa-check mo na ngayon. Pwede dito sa Greenland. Ito na po si Amaya matapos ma-check up. Tapos ito po yung lugar natin dito. Ayan po, may Northern Lights dito. Ito po yung hospital nila dito. Sa likod mayroon din yung hospital. Mahaba ito mga kabayan, malaki ito kasi 19,000 ng tao dito sa Greenland. Ito po, sa likod nito hospital din. Tapos may kino-construct pa doon. Yan. So ngayon pauwi na kami mga kabayan. So yan po yung Northern Lights. Oh. Yan, sumasayaw siya. Ang aga pa. Ayan, dyan po yung emergency mga kabayan entrance. Dyan ka po mag-aantay. Pindutin mo lang dyan sa labas, bubuksan ka nila. Ayan, so dito muna kami sa may grocery store mga kabayan. Kasi magpapabili daw si Amaya na ang toy. Toy? Bubbles daw. So bilan namin siya ng bubbles dito. Ayaw niya daw ng chocolate at saka candy. Kasi bawal sa kanya. Dito na kami sa loob. Akyat kami doon sa itaas kung saan may bubbles. Kasi gusto ni Amaya maglaro daw ng bubbles. Amaya, do you want bubbles? Huh? You know Amaya, where's the bubbles? Kabisado na ni Amaya kung saan yung bubbles. Let's go here. Okay. Alam niya kung saan yan. Kasi madalas yan dito bumibili. Just show me. Where's the bubbles? Tingnan natin. Alam niya. Alam niya, nandito na agad. Why? You like blue, not pink? Okay. Okay. Okay, pink daw gusto niya because she is a girl. You're a girl. Okay? Yeah. Only bubbles ha? No candy, no chocolate? Okay. Yes. Bubbles. You have money? Where's your money? Wala. Who gonna pay that one? Mommy. Mommy. Okay. Hello po mga kabayan, magandang gabi po. Ngayon ay pupunta kami ni Axel sa may grocery store dahil mamili kami ng mga pangangailangan. Kanina pa sana ako bibili. Oras natin dito ay ko na. Alas 8 na ng gabi. Kanina sana ako bibili. Nung pagdating ko ng bahay galing trabaho. Kaso si Amaya ayaw niyang pumayag na aalis ako. Ano yun, no? Makapal? Ayaw ni Amaya na aalis ako. Umiyak siya. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam niya. Kaya ang nangyari, yun, nantay ko muna na makatulog siya. May guhit sa likod. Northern Lights ba yan? Parang umuusok, oh. Yan. So ngayon, dahil nakatulog siya, yan, may pagkakataon ako na bumili. Maglalakad lang kami ni Axel kasi dyan lang naman sa unahan. So hindi pa rin totally 100% na magaling si Amaya. Dahil may sipon siya at dito yung dibdib niya. Parang malagkit yung plema. Tapos pag umubo siya mga kabayan, kinuha niya. Talagang pilit niya talagang gustong ilabas yung parang may kumakapit dito. Pero nakaraan araw pumunta kami ng hospital, emergency, dahil gabi na yun, pina-check na namin kasi mataas yung temperature niya, umabot sa 39. Nung pinakauna, 40. Tapos pinainom namin ng tempra, bumaba. Kinabukasan, magaling na naman siya. Tapos, pagkahapon, umiinit siya, bigla siyang umiinit. Tapos, nagkakasipon ubo. So, ang ginawa namin, dinala na namin sa emergency dun sa hospital dito. So pina-check up namin, medyo gumaling na naman siya pagdating sa hospital. Medyo gumaling na naman siya, yun, masaya na naman siya. Chinek siya doon ng doktor, yung pinakauna na chinek sa kanya, yung dito sa mga chest niya, likod, tapos yung bunganga, chinek. Wala namang nakita na may plema daw sa kanyang baga, wala naman daw. So far so good naman daw sabi ng nurse. Sabi niya ay virus lang, posible na virus daw.
yung nakuan sa kay Amaya dito sa lalamunan, kaya medyo may sipon siya at saka ubo. Dahil ito mga kabayan, no, siguro yung naligo kami sa may swimming pool, ang pagkakaalam ko, pagka 2 araw no, yun, no, umubo na siya. Siguro nababad siya ng matagal. Bawal kasi mababad si Amaya. Pero matagal na kasi si Amaya dito, hindi siya nagkakasakit sa awa ng Diyos mga kabayan, no? At nasanay siya sa lamig. Doon lang talaga sa swimming pool, medyo siguro nakainom siya ng tubig doon. Yun yung posible na nagkaroon siya ng ubo. Dahil sabi ay virus daw. Kasi dito, madalas naman kami dito naglalaro sa labas. Wala naman siyang problema sa lamig. At saka yung mga tao dito sa Anok. Ang aking kuha na makabayan, tinitingnan na dahilan, yung sa swimming pool. Kasi 2 beses na din kami nakaligo sa swimming pool dati, nilagnat din siya pero hindi siya sinipon nun. Tapos nitong pangalawa na, yan, nagkaroon siya ng ubo. Ngayon, wala naman siyang kuwan ngayon, wala na siyang lagnat ngayon. Hindi naman siya tumataas yung kanya, at saka masigla naman siya. Ang kuwan niya lang ngayon, ubo at saka sipon. Ang kagandahan lang sa kanya kasi nilalabas niya, inuubo niya, tapos nilalabas niya yung mga plema. Tapos yung sa ilong, yung ilong niya mga kabayan, medyo hindi siya makahinga minsan, yun doon lumalabas yung mga sipon so paunti-unti, pero nakakatulog naman siya. May mga time na talaga siya na parang siyang masusuka, kaya sabi nga ng nurse doon, kung mas lumala pa daw, obserbaran lang daw namin at babalik daw kami doon para sa final check up. Pero kanina okay naman siya, masigla naman siya. Ayun lang talaga yung pagdating ng gabi, yung parang hihiga na siya doon, na parang naduduwal siya, umuubo siya. Yeah, dito mahirap dito pagka may sakit yung isa sa pamilya nyo. Kasi lalo na pag maliit, lahat talaga kayo pupunta ng hospital. Kasi hindi naman pwedeng iwanan to si Axel sa may bahay kasi bawal. So kung bawa may sakit sa amin isa, punta agad lahat. Walang maiwan sa bahay kasi wala kaming mapag-iwanan, wala kaming mapag-anak dito. Kaya yung mahirap dito sa Greenland, sa abroad, kapag wala kang kamag-anak, kung gusto mo pumunta ng hospital, kailangan kung ikaw lang isa mga kabayan ka, wala kang kilala, ikaw talaga ang pupunta. Tapos kung may anak ka naman dito na nagkasakit, si Mrs. punta din, tapos si Axel yan, kasi wala kaming maiwanan dito na mga kapitbahay. Hindi kagaya sa Pilipinas, marami tayong kapitbahay na pwedeng iwanan, mga kamag-anak na kakilala pwede mong iwanan. Kahit nga mag-abroad ka dito sa Greenland, pwede mong iwanan yung anak mo dun. Pero dito, kakaiba dito mga kabayan, kasi dito ay talagang sarili mo dapat dito yung priority mo dito. Kahit magulang mo dito, minsan hindi mo pwedeng maiwanan kasi iba yung kultura nila dito kaysa sa atin. Pero okay naman yung ganun mga kabayan, no? At least maging kuwan tayo sa sarili natin, magsipag tayo sa sarili natin at hindi lang din tayo aasa. Pero mas maganda pa rin yung kultura ng Pilipinas na nagtutulungan, lalo na sa bali bibili lang kami ng mga prutas at saka yung manok, tapos yung iba pang kailangan. Ayan, so kasama ko si Axel. Hindi ko alam bakit sumama ito, baka may bibili na naman ito na bawal, mga chocolate na naman ito. So ikot-ikot muna tayo dito, hanap tayo ng mabibili. Ayan, so nandito ako sa loob. So naghahanap ako dito ng baking powder, pero ang nakasulat kasi dito Danish siya. Ito po siya, oh. So kailangan ko pa i-translate sa English mga bayan. So gagamit pa ako ng application dahil ang nakalagay baggy folder, tapos translate ko siya sa English. Baking powder siya. Ayan, something ganito. So kuha na naman yung isa nito mamaya, no? 2.98 Danish kroner, or sa peso is 3 times 9, 27 pesos yung isang piraso. Red onion po siya mga kabayan, 1 kilo siya. Siguro nasa para sa peso natin 150 pesos ata ito. Mura kasi yung onion dito, hindi ko lang alam bakit mura. Sa Pilipinas ang mahal. Ayan, so ito piliin natin. Ito saging tag 3.98. Kung 4 pesos 4 times 9, so 36 pesos yung isang piraso. So kuha tayo. Ito, ay lata na to, parang lata na, hindi na fresh. Huwag na.
So yung apple dito ay nasa 3 Danish kroner, nasa 27 pesos yung isa piraso. May naiwan pa apple sa bahay. May apple pa dun, oh. Itong watermelon, bili tayo nito. Yung green talaga. Yung Mas maganda green. ito sa kuha ni Maya din. Hindi bulok. Hmm. Balo mo man yan, oy, pitik lang kung may ano. Hmm? Pitik mo lang dito. Malaman mo? Pitik lang siguro dito. Wala. Ito. Bunuin man siguro yun. Diyan lang pula. Ito. Ito na gusto ni Axel. Kunin natin. Panta, hindi ka kakain yan, ha? Chocolate na naman, oh. Ayan, kapag may bibilihin ka po dito sa Greenland, mga kabayan, sa mga store nila, yung mga pangalan dito, naka-Danish, gaya nito, Boflor. Hindi mo alam kung ano ito sa English. So, ang baking powder, ito po siya. Ayan, baking powder. Baggy Fulver. Ito naman yung isa, ayan. Baking soda siya, ito. Natron. Kaya dito medyo mahirap dito pag bumili ka dito, mga kabayan. Kung gusto mo ng mga gagamit ka ng translator. Ito naman ay itong ginagamit ni Mrs. na pangpaalsa. Parang yes, Torger. Marami pa yun. Kaya dito, ayan, oh. Tingnan nyo mga harina, HB, ano ba yan? Kaya kailangan mo ng apps. So ngayon, mga kabayan, palabas na po kami dito sa may grocery store. Yan sa likod nating grocery store. Palabas na po kami ni Axel. So mayroon po akong dalang bag. Yan, sa likod natin, may laman po yan. Tapos dito naman, mayroon ding laman itong kuha natin, eco bag. Dito sa Greenland, kapag bumili ka dito, kailangan mo mag-provide ng sarili mong eco bag. Kung hindi, bibili ka sa kanila or magdala ka ng ganitong bag para hindi ka na magbayad sa eco bag na yun, makakasave ka. So yun yung ginagawa ko. At ito, pauwi na kami, mga kabayan, no? So medyo madulas-dulas kasi may hangin. Pag may hangin kasi, mga kabayan, isa yan sa kuwan, mag-dry. Lalo na pag warm, magmo-moist yung daanan, madulas. Yan, kasama ko si Axel. Hindi naman kalayuan dito yung grocery store. Pero nakakatamad siya dahil kailangan mo magsuot ng mga jacket, sapatos, bonnet. Bago ka makalabas, kakainin mo na yung oras mo sa pagsusuot. Hindi kagaya sa Pilipinas, no? Pwede ka lang lumabas agad kahit wala kang suot, nakatsinilas, naka-short ka lang, sando, pwede. Anytime, pwede ka makalabas. Basta hindi lang maulan, mainit. Yan. So, ayun. Ako ay hindi masyadong nakakatulog kasi si Amaya pag inuubo, ayan, gigising ako, minumonitor ko siya kung okay ba yung paghinga niya. Kasi meron siyang asthma, mga kabayan, asthmatic siya. Ako kasi, talagang maalalahanin ako, mga kabayan, hindi talaga mawala sa isip ko kung okay ba yung anak ko, kung makain ba siya, wala ba siyang sakit. Ako masaya ako pagka yung anak ko wala silang sakit, kahit wala kami pera, mga kabayan, sa akin healthy sila, masigla sila, okay na sa akin. Kahit hindi ko nga maibigay yung mga pangangailangan nila, basta ang sa akin malusog lang sila, walang sakit. Kasi anin mo man yan, mga kabayan, yung marami kang pera tapos yung pamilya nyo nagkakasakit naman. Kaya sa akin pinaka-importante talaga yung healthy, mga kabayan, no? Kahit wala kang sakit. Sa Pilipinas napakahirap, wala kang pera, may sakit pa yung pamilya mo, so saan ka kukuha ng babayad mo sa ospital? Kaya dito sa Greenland, salamat ako dito kasi nagpa-check up kami dun sa may ospital, wala kaming binayaran kahit piso. Bali ang ginawa lang dun kay Maya ay nagkuhan siya, alam mo yung nag-inhaler, ay yung ginagamit sa asthma, mga kabayan. Meron kami noon, ang tawag yun, nakalimutan ko, yung Salbutamol na kuan, nilalagyan namin yun pagka hinihingal na talaga si Amaya. Pero nagamit namin dito mula nung dumating kami, isang beses lang, yung nakaraan ng sawa ng Diyos. Kasi kuan naman, nawawala lang agad dito yung sipon, ubo ni Amaya, nawawala. Ngayon lang medyo matagal-tagal. Pero nung pumunta kami doon sa ospital, parang mayroong tubig na nilagay lang doon sa kanya inhaler niya, tapos tubig na may asin, yun yung pinausukan siya, tapos in-inhale niya, exhale, nilagyan niya yung yung pump na ginagamit sa asthma, yung tawag nun, hindi ko na kung anong pangalan.
hanggang sa medyo lumambot. Traxel, bilis. Hanggang sa medyo lumambot mga kabayan, no, yung sipon ni Maya. Tulo yung sipon, tanggal yung mga kuwan. Yung kuwan niya, yung ubo na wala. So medyo lumambot daw. Kasi ang sabi kasi nung kuwan ay magpapakuan daw yun, papalambot ng kanyang lema. At saka magpabuka din sa daanan ng kanyang kuwan, hininga. Ayan, so dito na kami. Kaya mula nung dinala namin siya dun sa hospital, hindi na siya naglagnat, hindi na siya tumaas yung temperature niya, normal na siya. Ang kuwan na lang sa ngayon sa kanya ay sipon, tapos yung parang may plema na dumidikit sa kanyang kuwan, lalamunan, na pag umubo siya, gusto niya talaga ilabas. Kaya minsan natatanggal. So mabuti nga ito mga kaban si Amaya, pag umuubo siya, talagang pinipilit niya talaga na ilabas. Pero ngayon okay naman siya. So ang sa akin lang, sana matanggal na yung kanya, yung ubo at saka plema, at para maging clear na. Kasi mahirap mag-isip pag may sakit yung pamilya mo. Kasi nag-absent ako mga kabayan. Biyernes, Huwebes pa lang nagkasakit siya. So Biyernes hindi na ako pumasok. Sabado hindi na din ako pumasok. Linggo rest day ko. Tapos Lunes medyo okay na siya. Kaya pumasok ako kanina. So Lunes dito ngayon. At hindi na siya nilagnat. Ayun na lang yung problema, yung kanyang ubo. Yan. Kaya dito sa Greenland, kahit libre dito yung gamot, libre yung hospital, pero anin mo naman yan mga kabayan, no? Ang importante sa atin, kahit wala man lang tayong pera, mahirap lang tayo, importante kalusugan. So yun, papasok na kami ni Axel. Pasensya na kayo dito sa ilaw namin, patay sindi. At papasok na namin itong mga dala namin. So hanggang dito na lang po. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel.